joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran, my help raised, indifferent to the cause. You looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my I'm not my own. I'm not my own. Now, Lord, I would be yours alone and live so all my. Hello, praise. Okay, so once again, good afternoon. Welcome po sa daily Bible study po ng His Community Church, kung saan pinag-aaralan po natin yung Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, at ginagawa po natin ang lahat upang mapag-aralan ito sa kanyang chronological order. So, ibig sabihin yung pagkakasunod-sunod po ng mga tagpo upang tayo po ay mas magkaroon po ng malinaw na ano bang tawag dyan? Pagkaunawa, no? Tsaka yung bird's eye view ng kabuang nangyari sa buhay po ng ating Panginoong Jesus. So, ngayon po, tayo po ay magpapatuloy sa John chapter 4, nasa verse 15 na po tayo. So, konting review lang. Matatandaan po natin sa 46 hanggang 49, na-introduce po tayo doon sa isang lalaki or pinuno, no, na namamahala po doon sa Galilea, at siya po ay may siya po ay nasa desperate po na kalagayan kasi ang kanyang anak ay malapit na pong mamatay. So siya po ay pumunta at lumapit sa ating Panginoong Jesus nang kanya pong marinig na ito ay nagbalik na sa Galilea mula po sa Jerusalem. So atin pong nakita na siya po talaga ay isang sign seeker lang. Siya po ay tanging hangad niya lamang ay makuha kung ano yung sarili niyang kagustuhan, at yun po ay ang magkaroon ng paggaling ang kanyang anak. So makikita niyo po dito nasa physical at yung lang talaga, yung buhay dito sa mundo, yung kanyang pag-iisip. Kasi 'di ba, isang bagay na kinakatakutan talaga ng mga tao na hindi nakakaunawa na ang tunay na buhay ay magsisimula kapag tayo ay nawala na dito sa
mundo, no? Pero siya makita nyo na gano'n na lamang ang kanyang pagkatakot at pagkabahala na mamatay ang kanyang anak. So, normal and typical na tao, no? Normal at typical na natural na tao. So, yun po yung parang makita natin. So, sige, basahin po natin ang mga susunod na tagpo from verse 50 hanggang verse 54. Sige po, no? So, medyo maingay po sa amin. So, pakibasa po. Sige, pwede ba natin ma-request si Siren? Ikaw naman. Pakibasa yung verse 50 hanggang 54. John 4:50 to 54. Ayaw. Sorry. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka na. Ang anak mo ay mabubuhay." Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinabi sa kanya ni Jesus at siya'y humayo sa kanyang lakad. Habang siya'y papunta, sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nagsasabing ang kanyang anak ay ligtas na. Kaya't itinanong niya sa kanila ang oras nang siya'y nagsimulang gumaling. At sinabi nila sa kanya, kahapon, nang ika-1 ng hapon, nawalan siya ng lagnat. Kaya't nalaman ng ama na sa oras na iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus, ang anak mo ay mabubuhay. Kaya't siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Ito ang ikalawang tanda na ginawa ni Jesus pagkatapos na siya'y pumunta sa Galilea mula sa Judea. Okay, yun po ang salita ng Panginoon. So tayo po ay magpatuloy sa ating pananalangin. Diyos namin na siyang nag-iingat at nagpapanatili sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa nagdaang mga araw na indeed, Lord, nakita namin na ikaw ang soberanya sa lahat. Lahat na nangyari, Lord, sa malakas na ulan, pagbaha, ay iyong pinahintulutan. Naway ito ay magtawag sa mga tao na makita nila na sila'y magsisi at tunay nga na nasa iyong kamay ang buhay ng isang tao. At salamat din, Panginoon, na ito'y nagbigay din ng paalala sa mga mananampalataya na patuloy na manalangin at magtiwala sa iyo at magalak sa lahat ng mga nangyayari dahil ikaw ang soberanya sa lahat. At patuloy po kami nagpapasalamat even sa pagkakataon na makapag-aral po ng iyong salita. Patuloy po kaming naghahayag ng Espiritu Santo lamang ang makakapagpaliwanag ng iyong salita. At ikaw lamang ang katotohanan, Panginoon. Kami po ay iyong gabayan sa katotohanan, kami gabayan mo at palakasin mo upang ito'y matupad namin. Gaya nga po ng iyong sinasabi sa iyong salita, ang isang mananampalataya hindi tagapakinig lamang, kundi tagatupad ng iyong salita. Ikaw po ang patuloy na magpalakas at magpalago sa bawat isa, sa paniniwala, sa pagkaunawa ng iyong salita, pananampalataya, at pagtupad at paggawa ng iyong kalooban. At lahat ng ito ay para sa ikapupuri ng iyong pangalan. Kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so nandito na po tayo sa verse 50. Gaya nga po ng sabi ko po sa inyo kahapon, dito na po natin makikita yung pagliligtas ng Panginoon. Dito na natin makikita yung pagiging buhay muli ng taong ito. And tandaan nyo po, ito pong namamahala na ito, isa pong Roman official. Ibig sabihin, siya po isang hindi Hudyo, siya po isang Hentil. Pero again, makikita natin dito yung habag at awa ng Panginoon na tunay nga ang sinabi ng mga Samaritano. Ano nga yung sinabi ng mga Samaritano? Na si Jesus ang ano sabi pa ng Samaritano? Verse 42, si Jesus po ang tagapagligtas ng sanlibutan. So lagi niyo pong tandaan, iyan, okay? Siya po ang tagapagligtas ng sanlibutan. At tunay nga na ito ay mangyayari dito sa verse 50. At makikita natin, kumbaga parang trailer, no? Trailer at sneak peek. Actually, yung nangyari po sa John chapter 4, buong chapter 4, ay sneak peek. Pag sinabi natin sneak peek, parang pasilip, kumbaga sa atin, sa ministeryo na mangyayari talaga kapag nahayag na po ang iglesia. 'Di ba?
kung matatandaan niyo po, lagi niyo pong tandaan yung Acts 1:8, yung sinabi po ng Panginoong Jesus, na sabi niya sa mga alagad, na kayo ay makakatanggap ng Espiritu Santo na upang kayo ay maging saksi ko mula sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So makita nyo dito na ang Panginoong Yesus ay kumikilos mula sa Jerusalem, doon siya nagpakita ng mga tanda, although nagsimula ito sa Cana, pinakaunang tanda na ginawa ng Panginoong Yesus, in which na pag-oralan po natin na yun po, yung unang tanda po is, di ba, ang paggawa ng Panginoon ng alak mula sa tubig, na yun po yung inauguration, ibig sabihin, formal na pagsisimula, no, ng bagong tipan sa kanyang dugo. Kaya po naging alak, di po ba? So, at siya ay pumunta sa Jerusalem, siya ay gumawa ng mga tanda at dumaan siya ng Samaria. So may kita nyo parang yung trend kumbaga, no? Samaria, at ngayon bumalik siya sa Galilea, at ngayon napapag-usapan natin yung pagliligtas na gagawin niya sa isang hentil. Okay? So again, ito ay sneak peek lamang, no? Pagsisimula pa lang to ng ministeryo ng Panginoong Hesus, pero pinapakita niya na sa atin. Even yung yung naunang declaration sa verse 42 is pagpapakita sa atin na siya ay ang tagapagligtas ng sanlibutan. So, yun po talaga yung yung ministeryo, yung pagliligtas ng Panginoon. Okay? So again, we are back at verse 50. Sabi po diyan, sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka na. Ang anak mo ay mabubuhay." No, dito muna tayo mag-focus. Balikan niyo po yung verse 49. Verse 48. Ang Panginoong Hesus ay para pong nag-rebuke. Nag-rebuke po siya, no? Sabi niya, "Malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalagan ay hindi kayo mananampalataya." Ito pong pagsabi niya na to ay rebuke po sa kanila, no? Pag sinabi nating rebuke, pagsaway, no? Pagpapakita sa kanilang tunay na kalagayan. And then nakikita natin sa verse 49, walang pakialam itong pinuno na ito, no? Na tagapamahala. Sabi niya, "Ginoo, pumunta ka na bago mamatay ang anak ko." No? So makita natin na isa lang talaga ang focus ng tagapamahala na ito, at iyon ay ang mapagaling ang kanyang anak. Pero dito yung nakaka-amaze din, yung tugon po ng Panginoong Hesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka na, ang anak mo ay mabubuhay." So kung i-imagine niyo po itong nangyari, no, 48, 49 at 50, ano po yung makita natin dito na katangian po ng ating Panginoon? Katangian. Ano po yung pinapakita dito na katangian niya sa verse 50? Sa kanyang tugon po Kasi 48, sinaway niya. 49, nagpakita ng pagsasawalang bahala yung tagapamahala. Basta yung sarili niyang desire, sarili niyang purpose, yun ang gusto niya mangyari. Pero verse 50, ano po yung katangian dito na makita natin? At actually, lahat tayo ay nakatagpo dahil sa kanyang katangian na ito. Ano po yun? Yung magkapatid po na hindi mapaghihiwalay. Ano po yun? Nakatangian. Katangian ba siya? Yes, magiging katangian siya actually. Ano po yun? Sige po, sagot lang po kayo. Yung magkapatid na hindi mapaghihiwalay. Sa English, si G tsaka si M. Grace and mercy. Yes. No? Yung, so since katangian yung sinabi ko, yung graciousness tsaka mercyness, mercifulness ng Panginoon. No? Yung kanyang pagiging mahabagin at maawain. No? So, makita nyo po dito yung biyaya tsaka yung awa ng ating Panginoon. Biruin mo, itong taong ito, makasarili siya. Ang kanya lang talagang hangarin, mapagaling ang anak niya. Pero,
ano po yung naging response ng ating Panginoong Hesus? Humayo ka na, ang anak mo ay mabubuhay. Ito po ay isa sa napakagandang halimbawa po sa atin na hindi talaga siya yung nakadepende sa atin kung tatanggapin mo ang Panginoon. Okay? Dito mo makikita na kahit yung tao ngayon, wala siyang pananampalataya actually sa Panginoong Hesus. Ang pananampalataya na meron siya ay yun nga, na siya ay miracle worker. Na yun lang yun, na kumbaga gumagawa siya ng tanda. But hindi siya nananampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos, na siya ang tagapagligtas, siya ang Mesiyas, siya ang Kristo. Wala po yun. Hindi po yun ang kanyang pananampalataya. Pero nung pinakita dito, ang Panginoong Hesus ay pinagaling ang anak. Actually, kung babasahin niyo po yung kabuuan hanggang verse 54, makikita niyo po dito na yung ginawa po ng Panginoong Hesus ay actually hindi lang physical na pagpapagaling sa anak niya. But makikita niyo po dito yung spiritual na pagpapagaling ng Panginoong Hesus dito sa tagapamahala na ito. Okay? Ulitin ko po, kung babasahin po natin yung kabuuan, makikita natin dito yung hindi lang physical na pagliligtas ng Panginoong Hesus sa anak niya, but actually yung spiritual na pagliligtas niya dito sa kanya, sa tagapamahala na ito, at actually sa kanyang buong sambahayan. Okay? Bakit po natin nasabi na niligtas or binago na ng Panginoong Hesus itong tagapamahala? Tingnan niyo po, ano nangyari sunod? Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinabi sa kanya ni Jesus. At siya'y humayo sa kanyang lakad. Okay, let's discuss this. Ito, napakahalaga po itong naging response niya. No? Ano po yung mapapansin niyo po dito? Sige po, Dad. Hindi, di ba alam natin yung pinuno ay kumbaga hindi pa talaga siya Di nga, di ba sabi nga sa mga yung kumbaga nakabase ang kanyang kuan sa mga tanda. So sa pinakita sa 50, ang tanong dito is bakit naniwala agad yung walang ano-ano yung naniwala yung taong yun, no? Pinapakita dito na yung moment na yun, no? Siguro yun yung kumbaga na nangyari kasi nga, di ba, makapangyarihan ang ating Panginoon. Binago agad yung taong yun. Binigyan siya ng puso. Kasi walang ano-ano eh. Di ba? Desperado na yung tao na yun. Di man lang siya naniguro na pumunta ka. Di ba? Parang gano'n. Yun ang gusto niya eh. Kumbaga, sa isang sabi lang ng Panginoon, naniwala agad siya. At siya ay humayo rin. Amen. Amen. Tunay po, no? Actually, praise God, no, na yun po yung explanation ni Daddy. Actually, yun po yung explanation ko lang din. Okay? Unang-una, kaya po natin in-emphasize yung 46 hanggang 49. Kasi kung hindi natin ma-emphasize po yung kalagayan, no, yung katangian na pinapakita nung tagapamahala, hindi natin ma-appreciate yung verse 50. Naintindihan niyo po 'yon? We will never appreciate verse 50. Bakit po? Kasi nga, yun nga, nabanggit po ni Daddy, biruin mo. Wala siyang ibang pinakita doon. Sinaway ng Panginoon yung kanilang kalagayan, pero hindi niya yung pinansin. Pagpapakita na siya ay sobrang desperado na. 'Di ba? Kahit tayo, 'di ba? Wala na tayong isipin. Bahala kayo diyan. Basta ano niyo 'to, no? Minsan nga nagagalit pa, 'di ba? Makikita natin sa tao nagagalit pa. Kasi nga meron lang silang iisang layunin at 'yun yung pansarili nilang pangailangan at desire. At sa kanya, yung pagkabahala niya, namamatay ang kanyang anak. At isa pa, kung tatandaan niyo po, ang Kana
at Capernaum kasi nasa taga-Capernaum yung tagapamahala. Gaano po yun kalayo, 'di ba? 'Di ba? In-emphasize ko rin din po natin 'yun kasi mahalaga 'yun. Ito po ay parang kabkabin to Balanga. And sa kanila walang sasakyan. Sa atin ngayon 40 minutes to 1 hour, pero sa kanila siguro kamelyo lang or kabayo lang. Pero kahit na ganoon, aabutin po 'yun ng kalahating araw, no? 12 hours or pinakamabilis na siguro yung 6 to 8 hours, no? Pero ang isa pa doon na i-consider natin, nasa taas po ang kana. Ibig sabihin, yung pagbaba, added time po yun. Kasi, syempre, bato-bato, hindi po patag yung kanilang dadaanan. So, makita niyo yung mga factor na yun ba, na nagpapakita sa atin, na kung iisipin mo, desperado ka na, tapos, yung travel time, halos isang araw, or sabi natin 12 hours, sino ba namang ama? No, sino ba namang ama na maniniwala ka agad, ha? Hindi, sama ka kasi 'di ba? Unang-una, tingnan niyo po. Unang-una, meron po siyang limited at mababang pagtingin sa Panginoon. 'Di ba napag-aralan po natin 'yan ng mga nakaraang araw. Mahalaga po 'yon, no? He has a low and limited view of God. And even ang alam niya lang siya ay tagapagpagaling lang, no? Tapos yun nga po, considering all those information po, ano pong nangyari sa kanya? In just, no? Sabi nga ni Daddy kanina, ito lang maikling salita na to, humayo ka na, ang anak mo ay mabubuhay. Anong nangyari sa kanya? Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinabi. Wala na po siyang sabi-sabi, sure ka ba talaga? 'Di ba ganun tayo ka, 'di ba pag hindi tayo talaga nagtitiwala, sigurado ka ba talaga? Magbigay ka ng pruweba. Dito, with the sudden change po, sudden change, pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinabi sa kanya ni Jesus. So ano pong makita natin dito? Yung unang parte ng verse 50 is pagpapakita ng habag ng Panginoon sa physical na pagpapagaling sa kanyang anak. Pero dito sa pangalawang parte ng verse 50, ang pagpapakita ng habag ng Diyos sa espiritual na pagpapagaling dito sa tagapamahala na ito. Grabe. It's all about grace, no? Grabe yung biyaya talaga ng Diyos. Tingnan niyo po, ito, English ko lang, pero try ko pong Tagalogin. Ito po yung nangyari, no? A desperate man suddenly became a believing, submissive man. No, kanina desperado, ngayon believing, submissive man. Nag-submit siya kasi naniwala siya, ibig sabihin nagpakumbaba siya, no? He did not even ask or say anything as an assurance, no? Yun nga po, sinabi ko po kanina na kailangan ng 8 hours to 12 hours yung pagbalik, no? So, tapos kanina nabasa natin sa verse 47, siya'y nagmamadali. 'Di ba? Sabi niya, nakiusap sa kanya na siya'y pumunta at pagalingin ng kanyang anak na lalaki sapagkat siya'y malapit ng mamatay. So, makikita niyo po dito yung pagmamadali niya. 'Di ba? Pero tingnan niyo po ang nangyari sa verse 50. Naniwala siya, naging submissive siya, and wala siyang tanong-tanong, naging tawag dito, nagtiwala talaga siya. No? Now, ito po yung amazing din dito. Sabi dito, no, he believed the word, no? Naniwala siya sa salitang sinabi sa kanya ni Jesus. Now, alam niyo po ba? Ito po yung pagpapakita. Ito po yung naniwala siya sa sinabi sa kanya ni Jesus. Ito po yung pagpapakita ng kabaliktaran. Kabaliktaran ng ano? Kabaliktaran ng kalagayan nila na pinakita ng Panginoong Jesus in verse 48. Bakit ano yung sa verse 48? Malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalagan, hindi kayo mananampalataya. But verse 50, the very opposite. Why? Hindi siya nakakita. Hindi niya nakita kung ano nangyari. Pero nanampalataya siya, naniwala siya kahit na hindi niya nakikita. 'Di ba? The very opposite of verse 48. So makita niyo talaga dito yung regeneration, yung pagbubuhay muli, 'di ba?
makita nyo dito yung from unbelief to faith. Di ba? Di ba? The condition was unbelief. Pero ngayon, makita natin, ano yung condition na ng taong ito? He has faith. Di ba? And kung yung mga nakaraang verses, nagpapakita ng kanyang limited at low view of God. Ngayon, ano nang pinapakita? He now has a high view of God. Why? Kasi sinabi niya lang, naniwala na siya na mangyayari. You see, nakita niyo po yung mga transition, nakita niyo po yung pagbabago from having a high and low view to having a high view of God. Kasi naniwala siya eh. Di ba? Nakita niyo po yun? And in sa later na mga sentence, anong sabi diyan? At siya'y humayo sa kanyang lakad. Now, meron pong amazing dito sa paghayo niya. Okay? Meron pong kamangha-mangha din po dito na nangyari. Alam niyo po kung ano yon? Tingnan po natin, no? Siya'y humayo sa kanyang lakad. Okay? And tandaan niyo po, hindi pala sinabi kung anong oras to nangyari. Pero tingnan natin, no, sa mga susunod na verses 51 tsaka 52. Tingnan natin, verse 51. Habang siya'y papunta, sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nagsasabing ang kanyang anak ay ligtas na. So, in verse 51, makita nyo po na hindi rin nakapaghintay yung mga yung mga alagad. Ibig sabihin nung gumaling yung bata, humayo na din yung mga alagad papunta sa kanya para i-report sana. Okay? Nagigets na-imagine niyo po yung situation. Kasi halfway pa lang habang siya papunta, hindi pa po siya nakabalik actually. Hindi pa siya dumating. Halfway pa lang siya, nagkakita na sila ng kanyang mga alagad. Ibig sabihin po, nung time na gumaling ang bata, syempre excited din sila, and syempre para i-inform yung pinuno nila na gumaling na, wag ka na bumalik ka na, parang ganoon eh. 'Di ba? Parang ganoon na nangyari. So, habang siya papunta, sinalubong siya. And then, yun nga, narinig na yung report na ang kanyang anak ay naligtas na. So, kung papansinin niyo po dito, yung balita po no na ang kanyang anak ay ligtas na. Actually, this is a good news. 'Di ba? Ikaw bilang ama na pumunta ng malayong lugar para lang maghanap ng doktor or magpapagaling sa iyong anak. Etong katagang ang anak mo'y ligtas na is a good news for that person. Yun ang good news para sa taong iyon. Tama? Okay? Ibig sabihin, ito po yung good news para doon sa taong hindi pa binago na mababasa natin sa verse 46 hanggang verse 49. That's the good news for him. Tindahan niyo po yon? Okay? So, and tandaan niyo po, siya po ay isang tagapamahala. Ibig sabihin, siya po ay may kaya. Meron po siyang pera. No? And then, alam natin na siya ay wala pong nagawa yung pera niya. Wala pong nagawa yung karangyaan na meron siya para pagalingin ang kanyang anak. Ibig sabihin, ang situation niya, desperado na siya. Yun nga sabi natin. So, bilang isang tao na desperado na, ito po, ulitin ko po, ito pong katagang ang iyong anak ay ligtas na, buhay na siya, hindi na siya mamamatay, is the very good news na maririnig. Yan po yung the best news na maririnig ng isang tao. Okay? Naintindihan niyo po yun? Ito, mahalaga po itong verse 51 para ma-appreciate natin yung verse 52. Kaya binibigyan ko po ng diin sa inyo. Again, this is his good news, supposedly. Okay? Yan po yung pinakamagandang balita na maririnig niya sa talambuhay niya. So far sa kanyang buhay ngayon. Kasi nga, mamatay na anak niya, no? But, observe verse 52. Ano nangyari sa verse 52? Kaya't itinanong niya sa kanila, anong oras nang siya'y nagsimulang gumaling? Now, sige po, tingnan ko po kung naobserbahan. Tanungin ko po kayo, may naobserbahan po ba kayo sa kanyang naging tugon? Sa kanyang naging sagot sa good news na sinabi nating good news para sa isang tatay na desperado na, mayaman pero walang nagawa yung pera para mapagaling ang anak, na pumunta talaga, humayo talaga nag-travel talaga ng kalahating araw
para lang humanap ng mag-aano. So again, verse 51 is the very good news for him. So kapag yun po ay naging news sa inyo, ano po yung magiging tugon ninyo? At ikumpara natin siya sa naging tugon ng tagapamahala sa verse 52. Ano po yung ma-observe niyo po sa kanyang naging response, sa kanyang naging tugon? Normal po ba or abnormal? Ha? Hindi karamihan kasi. Normal. Sige po. Normal kasi nga, Mm. di ba nga, naniwala siya. Mm. So, yung time na yun, sinalubong siya nung alipin Mm. na binalita sa kanya na magaling na. Opo. So, siniguro niya kung yung anong oras. Kaya nga inalam niya yung oras eh. Di ba? Mm. Chinek niya o kumbaga inaalam niya talaga anong oras nangyari. Kasi siguro nung time na pag-alis niya, natandaan niya yung oras. Kung anong oras sinabi ng Panginoon, yung pumayo ka na at gagalingan yung anak. Kaya nung sa pagkasabi ng alipin na kahapon ng ika-isa ng hapon. So yun. Doon niya na, kumbaga, na ano siya, na yun nga yung time na sinabi ng ating Panginoon. Okay. So, kaya talaga siya ay kumbaga, kahit sino sa atin, ganun yung maano. Nabuhay muli. Sige po. Okay. Alright. So, yes, actually, tama po yun, Dad. Yung sagot mo na normal para sa isang taong binuhay na muli, yes, tama po yun. Normal para sa taong binuhay na muli. Pero actually, yung gusto ko sanang marinig, pero tama po yung sinabi mo, Dad. Actually, ang gusto ko sanang marinig, ito po ay isang abnormal na tugon doon sa verse 51. Para sa taong normal. Para sa taong natural. Okay? Kasi the natural po na magiging response, kung sinabi sa'yo, sabi nga natin, yung kalagayan niya, verse 46 to 49, di po ba? Pero kung sinabi sa'yo na ikaw, desperado ka na para sa anak mo, tapos bigla na lang makikita mo sa daan yung mga alipin mo na sinasabi ng iyong anak ay ligtas na, yung naging tugon niya in verse 52 is hindi po normal. Kasi the normal reaction ng isang natural na tao is what? Magiging, wow, uy, salamat, ang galing na yung anak ko. Asa na, ano nangyari? Diba? Ganun ang normal. Tara na, bilisan na natin. Gusto ko makita. Diba? So, yun yung natural na tugon ng isang natural na tao. Pero tama ka, Dad. Ang naging tugon niya ay hindi na natural para sa isang natural na tao. Ibig sabihin, makikita natin sa verse 52 na siya ay talagang iba ng tao. Okay? Siya ay isa ng binuhay muli. He is no longer a natural man, but he is a born again man. Okay? So yun po yung gusto ko pong maipakita sa inyo na siya po ay born again na talaga. Kaya tama po yung sinabi ni Daddy na natural, yung naging tugon niya ay natural sa isang taong binuhay na muli. Okay? In which, ito ay isang hindi natural para sa isang taong natural. Okay? Naintindihan niyo po yon. So, actually, na-explain na po ni Daddy na nakikita na natin dito na naging born again na talaga itong taong ito. Ibang-iba na yung naging tugon niya. Di po ba? Di ba? Naintindihan niyo po yon. Okay. Sige po, parang nag-hands up po si Tito Bong. Ano po yan, Tito Bong? Dagdag ka lang, yan. Tama. Ayun nga, hindi na siya doon natuwa, hindi na siya nakatuon doon sa anak eh. Kumbaga, ang pananalig niya na lang, yung karagdagan na pananampalataya na lang kay, yung bigay na lang ni Jesus Christ, yung kay Jesus na lang, doon na siya nakatuon eh. Oo. Hindi na doon sa, ay, yung anak ko gumaling.
Kundi yung ano niya, yung message ng God, yun ang doon siya na nakapokus na hindi na doon. Dahil yung resulta lang alam niya na. Oo, na Amen. so, yun hindi na doon sa anak, yung gumaling anak, hindi baga nakatuon na doon sa ano kay Kristo. Amen. Yes. Yun nga, yun po, no? Ang ganda talaga ng nangyari kasi yun nga po, hindi na siya nakatuon. Kumbaga, sa unang parte, ang tuon niya, anak niya eh. Pero magugulat tayo, from verse 50 to 52, ang binigyan niya ng pansin is yung sinabi na, tama po yun, yung sinabi ng Panginoong Hesus. Hindi na yung nangyari sa anak eh, but yung sa sinabi na po ng Panginoong Hesus. So may kita niyo talaga yung shift, may kita niyo yung pagbabago talaga ng isipan ng isang binuhay na muli ng ating Panginoon. Di po ba? Biruin mo, no? Yung response mo, anong oras? Why? Kasi pagpapakita na yung, siguro, mula pa lang nung pag-alis niya, mula pa lang yung pag-alis niya, yung pagbalik niya, nasa isip niya na yung nangyaring pag-uusap, yung sinabi, yun na yung naging focus niya eh. Grabe, no? Di ba? Napaka-amazing ng biglang pagbabago ng taong ito. And yun nga po, the focus is more inclined now to the words of Jesus. Hindi na po siya na-overwhelm by the good news na sinabi na, ang anak mo ay gumaling na. But rather, the anticipation based on what Jesus had said. So, pasensya na po na English ko sa yung pagka-note ko dito. Kumbaga, yung anticipation niya ba, di ba, ibiruin mo, magta-travel ka almost 12 hours. Dito nyo makita yung nasa isip niya. Kumbaga, basta ito yung oras na sinabi niya to, nangyari ba talaga? Parang ganun yung ano. Kaya, ang kinonfirm niya, hindi yung, sure kayo magaling na, but ang kinonfirm niya, anong oras yun nangyari? Baga, hindi na nasa isip niya yung paggaling talaga, but ang nasa isip niya, yung sinabi ng Panginoon. And take note, sabi niya ng mga kawal, kahapon, nang ika-isa ng hapon, nawalan siya ng lagnat. Ibig sabihin, ika-isa, ibig sabihin 1 p.m. 1 p.m. Now, dito po mapapakita, ito po 12 hours ang biyahe. Pinakamatagal na po, sabihin natin pinakamatagal, 12 hours na biyahe. So, kung 1 p.m. yun nangyari, umalis siya, dapat nakabalik siya ng alauna ng madaling araw. Tama? Okay? 12 hours eh. Pero, dito sa kanilang tagpo, hindi man po sinabi kung anong oras to yung tagpong ito, pero sigurado tayo na hindi to madaling araw. Hindi to madaling araw. Ibig sabihin, siguro sabihin natin, sige, later, mga 6 a.m., 7 a.m., actually, maaga na yon. Siguro, basta bago mag-alauna ulit. No? Now, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi para makita nyo po na yung sinabi po sa verse 50, although yes, sinabi sa verse 50, humayo sa kanyang lakad. Pero actually po, dito sa nangyari sa verse 52 na tugon, pagpapakita ito na hindi siya agad-agad umalis. Hindi siya agad-agad umalis. Siguro nagstay pa po siya doon ng 4 to 5 hours. Naintindihan niyo po? Bakit siya nagstay? Bakit siya nagstay? Nakinig muna siya sa turo ng Panginoong Hesus. Okay? Bakit nga? Kasi nga po again, 12 hours. Kung 1 p.m. yun nangyari, 1 p.m. siya umalis, dapat alas 12 or alauna pa lang na madaling araw, nandun na siya. Pero again, sa tagpong ito, very clear na hindi po ito madaling araw. Mga ano na to, mga may araw na. Kumbaga. So may kita nyo, merong time gap, na merong time gap na nangyari. Ito. Naintindihan niyo po? May time gap. So pagpapakita, and in which pwede natin siyang talagang makita na nakinig muna siya. Nagstay siya doon para marinig pa ang turo at sinasabi ng Panginoong Hesus. Okay? Nakikita niyo po yon. So again, from pagiging nagmamadali, no? Nagmamadali na mapagaling kanyang anak, yung pagbabago, nagstay siya para marinig ang salita ng Panginoon. 'Di ba? So, and then sabi diyan,
kahapon ng ika-isa ng hapon, nawalan siya ng lagnat. Tingnan niyo po yung verse 53. Tapusin na natin hanggang 54, no? 53. Kaya't nalaman ng ama na sa oras na iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus, ang anak mo ay mabubuhay. Okay? Ibig sabihin, ano pong pinapakita dito? Napakaklaro pa sa kanya ng ano yung clear sa kanya? Napakaklaro sa kanya na alauna yun nangyari, yung sinabi. Now, ano po yung pagpapakita nun? Di ba, verse 48, sinaway ng Panginoong Jesus. Verse 49, anong sinabi niya? Wala na siyang pakialam sa sinasabi ni Jesus, di ba? Basta ang tanging hangarin niya lang, sige na please, sumama ka na, pagalingin mo yung anak ko. Pero dito sa verse 53, anong pinapakita po dito? Yung dati na ang focus niya lang is pagalingin yung anak niya, makikita natin sa 53 yung pagbabago na naging naging malinaw ang kanyang pag-iisip. 'Di ba? Pag ikaw hindi mo na mapapansin yung oras, 'di ba? Kung ikaw nasa state ka na ng pagka, alam niyo yun, balisa at ayun na, 'di ba? Yung parang sobrang ka na, bilis, sige na, pumunta ka na. 'Di ba? Hindi na nga niya pinansin yung pagsaway ng Panginoon, pero dito nakita nyo, napansin niya na yung oras. So makita niyo talaga yung pagbabago. Ibig sabihin, it's clear to his memory, which shows the genuineness of his act of believing in Jesus' words. 'Di ba? Kung naniwala ka sa salita, makita mo dun, inano niya talaga yung oras nabigyan niya ng pansin yung oras. Ibig sabihin, yung pagiging totoo ng kanyang paniniwala sa salita ng Diyos. 'Di ba? Naintindihan niyo po yun? Kasi naging sa kanya 'Di ba? Naging very clear at katanda-tanda. 'Di ba kayo, kapag meron kayong pinaniniwala na tinatandaan na salita, maaalala nyo talaga kahit yung suot niya, kahit yung oras, 'di ba? Ganun tayo, di po ba? And then makita nyo dito na hindi na siya nagpapanik, no? Hindi na po siya nagpapanik. Hindi na siya nagmamadali. Hindi na rin po siya anxious. But sabi dito, basahin ko lang po yung sulat ko. He is not panicking anymore, not in a hurry, not in anxiety, but in tranquility. Ibig sabihin yung pagkamalinaw, no, pagkapayapa ng kanyang pag-iisip. Kasi natandaan niya po yun. Such a great shift to the nobleman's attitude. Grabe yung pagbabago. And tingnan niyo po yung nangyari, kaya't siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Now, ano pong sinasabi dito? Ito po ay hindi na po paniniwala sa salita lamang, but siya po ay naniniwala na sa kung sino si Jesus. 'Di ba? Yung kaninang verse 15, naniwala siya, yes, naniwala siya sa salita. Okay? Pero dito sa verse 53, ito po yung parang formal na. Bakit? Kasi siya'y sumampalataya Ibig sabihin, he now believe in the identity of Jesus bilang siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. And not only him, but ang kanyang buong sambahayan. Grabe yung grace. Not only for himself, but also to the whole household. Whole household. Ibig sabihin, yun nga po yung sambahayan. Grabe yung niligtas ng Panginoong Hesus. Hindi lang iisang tao, hindi lang yung physical na kagalingan ng anak niya, but pati na rin yung spiritual na kagalingan, pati ng kanyang anak. Naintindihan niyo po yun? No, ano nangyari dito? Ibig sabihin, inihayag ng tagapamahala yung nangyari. Kasi paano mananampalataya yung sambahayan niya kung hindi niya yon ihahayag? Inihayag niya po. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, meron talagang possibility na nagstay muna siya doon para makinig kung sino siya. Kasi, wag na po tayong wag na nating bigyan ng bulaklak yung salita natin. Kasi kung naniwala lang siya sa salita ng gagaling yung anak, without na hindi siya nakikinig sa mga sinasabi ng Panginoong Hesus, kung hindi siya nagstay, hindi niya makikilala kung sino siya Kahit ba na nagpagaling, kahit ba na gumaling siya, kung hindi siya nagstay doon upang makinig sa salita ng Panginoong Hesus, ang alam niya lang,
miracle worker talaga siya. Kung gumaling yung anak niya, ang alam niya lang, miracle worker siya. Hindi siya sasampalataya kung sino si Jesus. Naintindihan niyo po yan? Kaya mahalaga na marinig niya kung sino si Jesus. Kaya nagstay po talaga siya. Okay? Kaya nga po siya sumampalataya kung sino si Jesus eh. Yung sinabi po dito na kaya't siya'y sumampalataya, hindi po ito yung sa salita lang, no, na gumaling. But iba na po to, pananampalataya kung sino si Jesus. So, grabe yung grace. And verse 54, last na po. Ito ang ikalawang tanda na ginawa ni Jesus pagkatapos na siya'y pumunta sa Galilea. Now, sabi ko nga po sa inyo, hindi po ito yung literal na pangalawa. Marami na pong ginawa ang Panginoong Jesus matapos po yung una niyang tanda na ginawa. Yun po yung pagbabago ng tubig sa alak. Pagkatapos nun, marami na po siyang ginawa. Pero bakit po sa sinabi dito ni John the Apostle, ito yung ikalawang tanda na ginawa niya na siya'y pumunta sa Galilea mula sa Judea. Again, ito yung pangalawang record ni John the Apostle. Bakit po ito yung pangalawang record niya? Again, meron pong importance, no? But again, yung importance nito, yung kahalagahan po nito ng ikalawang tanda na ni-record ni John the Apostle is to confirm John 4:42. Anong kahalagahan ng kalawang tanda na ito? To confirm John 4:42. Ano ngayon John 4:42? Sabi ng mga Samaritana, siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. And the confirmation is verse 54. Ang ikalawang tanda, yung pagliligtas sa hentil na tagapamahala at hindi lang siya, but ang kanyang buong sambahayan. You see? That's the importance ng ikalawang tanda na ito. So praise God po, no, sa grace ni God, sa grasya ng ating Panginoon. Siya po talaga ang tagapagligtas ng sanlibutan, wala nang iba. So sana po napalakas po kayo dito sa ating nabasa. It's all by grace. Okay? So dito po tayo magtatapos. At bukas po Friday, pero meron po kasi akong lalakarin bukas, Lord willing. So wala po muna tayong Bible study bukas, no? Para matapos ko din po yung mga dapat gawin bukas. So wala po muna tayong Bible study bukas, and natapos naman natin din yung series na to. So next week, panibagong series na po ulit. Okay lang po sa inyo yon. So pahinga po muna. Magbasa po muna kayo, patuloy nyo po yung Bible reading. Baka nakakaligtaan nyo na po yung Bible reading, di na po kayo nagba-Bible reading. So spend time Bible reading and prayer. Okay po? Sige po, tayo po yung mag-close. Pray po tayo. Panginoon, salamat po sa pagpapakita mo uli sa amin ng iyong habag at awa. At indeed, ang kaligtasan ng tao ay biyaya mo lamang. Tunay na pinakita mo dito na ikaw ang unang nag-initiate, Panginoon. Salamat, O Lord, sa katotohanan ng iyong salita. At indeed, ito ay aming pinaniniwalaan, hindi lang iyong salita, bagkus kung sino ka na nagsalita ng mga bagay na ito. Ikaw ay tapat, tunay na Diyos, tagapagligtas, ang Mesaya, ang tagapagligtas ng sanlibutan, aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas. Salamat sa banal na Espiritu na siyang nagpahayag nito sa amin, na siyang bumuhay muli sa amin upang ito ay maunawaan lahat, ng Espiritu Santo na siyang saksi na si Jesus nga ay ang tagapagligtas. Salamat, Ama, sa iyong pagpili sa amin, ayon sa iyong maluwalhating biyaya, itinakda mo na ito ang iyong pagliligtas. Purihin ka, O Diyos, na siyang tagapagligtas. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po at see you po ulit bukas. Hindi, sa next week na. So bye-bye, God bless.